start po. Sino kasi yung mag-MC natin? Sino yung na-appoint na mag-MC natin ngayon? Nakalimutan ko. Sino kasi yung mag-MC? Nandito na po ba? Sister Maika, hindi ikaw yung mag-MC? Sino kasi yung na-appoint na mag-MC? Hindi ba si Ma'am Eileen? Hindi kaya? Ha? Ikaw. Sige. Okay. Ay, ikaw. Worship leader ka rin? Okay. Okay. Sige. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Yung opening prayer natin, nandyan na po ba? Okay. So, let's start po sa ating gawain ngayong umagang ito. Okay. Good morning po, Brother Andring. Good morning po. Okay. Magpapasimula na po tayo sa ating gawain ngayong umaga. Okay, praise God. Naririnig ba ako? Baka hindi ninyo ako naririnig eh. Okay lang? Okay lang siya? Okay, sige. May paabak po kay Katamungan. Magpapasimula na po tayo sa ating gawain. Sabi nga, last Sunday ngayon, ano po? At sa mga gusto pong magpatotoo, ano po tayo, tawag nito, testimony po tayo for God's glory. Amen. Every last Sunday. And yun po, sa first Sunday po, okay, sa first Sunday, hello. Check. Parang ano siya, no? Okay. Ang magagamit sa every first Sunday is mga youth. Ayan. So, nag-uusap na rin po kami sa ating kapatid, Sister Nitz, for doon po sa ating pong nag-post ng ano. So, yun, yung napag-usapan natin, Sister Roxanne. So, sana yung mga youth, suporta rin kayo. Sabi nga sa mensahe ng ating Panginoon, paggamit tayo for God's glory. Yun po, paggamit tayo sa kanyang gawain. So, amen. Praise God. Hallelujah. Parang malakas yung treble niya, bro. Okay. So, tinatawagan ko na po ang MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Okay? Praise God. Hallelujah. Pwede bang palampakan natin ang Panginoon? Maging masigla po tayo. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang Sunday po sa bawat isa sa atin. And let us welcome po yung mga bagong dalo. Hallelujah, Jesus. Thank you po sa mga buhay ng bawat isa na narito. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So ngayong umaga po, panibagong linggo na naman po. And this is the end or ito po yung pinakahuling araw ng June. Naka 6 months na po tayo sa 2024. And sa lahat po ng pinagdaanan natin, let us give thanks to the Lord po dahil siya po yung dakila at faithful sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, 'di ba? Sabi po doon sa story ni David at Goliath, sabi po ni David, "Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Filisteyong iyon," sabi po niya kay Saul. So, the same God that saved David from the lions and the same God that saved David from the enemy, siya din po yung God na magliligtas sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Siya po yung Diyos na magbibigay ng lakas sa bawat isa. So ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po basahin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Mula po sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. Sabi po niya sa verse 13, "Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Verse 14,
lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay isusulit natin sa Diyos. Amen po. Tinatawagan ko na po ang para sa opening prayer. May payabak po kay katamongan. So, alay po yung may appoint para yung opening prayer. So, itampo bilang sundalo ng Diyos. Always ready tampo. So, duko tampo at manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, at kami po Kenny para sambanda ka at puriyan Kenny Ngaldongay ni. Pasalamat kami po Ginoo kayong milabas sa Peparomingo. Iningat mo kami. Salamat kayong pagpapala. Salamat kayong pamagpatawad kayong kasalanan. Salamat po kayong kagalingan, Lord, na pagkalmo kayong balang metong. Ngayon nga weldo sa inyo, Ginoo. Orayan po rin kaya kaming puso. Ang pangmilaki ka, manyad tawad, Lord. Nung nanuman po, ingagawa ming kalugod-lugod kayong harapan mo. Panyad ming kapatawaran. Ginoo, kaya ning oras ay ni, maniwala kami. Nung nanuman po, impenyad ming tawad, patawaran mo kami. Kaya malaya kami, Ginoo, magpuri at magpasalamat kay ka. Ginoo Diyos, kening oras ay ni, tatas ko nga po kaya kay Ginoo, ngayon ganaganang gawan mi kening oras ay ni. At so kami po, Ginoo, keni, to praise you and to worship you, Lord, and to give glory to you, O Lord. Kaya, Lord, kening oras ay ni, maniwala ko na at so ka kening kaya kaming kaligitnaan. Lord, Deni pong tutugtog, the instrumentalist, then worship leader, Lord. Tatas ko nga po kaya kayo. Pagpalain mo po Ginoo, then mo pong kasigasigan, katapatan, kayong ministering pegalum mo karela. At Lord, pagpalain mo lang po, nanuman po yung kayong karelang bien. Nanuman po yung pagnasanda Ginoo, ipaggalum mo po karela. Salamat din po Ginoo, kayong biening kaya kaming malugod na pastor. Tatasmiya naman po kaya kayo. Ginoo, nanuman po, iapsaya ng amano, kaya ng oras ay ni. Dalahin ko Ginoo, maging pagpapaalala kaya ng aldoldo mimbie at maging kalakasan mila. Salamat po Ginoo Diyos, kaya ngega-naga na ni, in Jesus' name, Amen. Hallelujah, Lord. So, ngayong umaga po, let us celebrate the goodness and faithfulness of the Lord. Kaninang umaga po, habang pong nagpe-pray ako, tumugtog po yung isang song, sabi po niya, God is in this story. So, tinatanong ko po si Lord, bakit kasama ako sa lahat ng gagawin mo? Pwede namang wala ako. So, kahit wala po tayo, si Lord po, kikilos pa rin siya. Pero dahil sa goodness niya, dahil po sa faithfulness ng ating Panginoon, kasama po tayo sa plano niya. Hallelujah, Jesus. So ngayong umaga po, sige po, let us give praise to the Lord. Let us give all the praises to Him this morning. Hallelujah, Jesus. And as we sing this song po, i-declare po natin na siya ang ating Diyos. You are God, you are our Lord, and you are all I'm living for. Amen po. Sige po, let us praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Here I am, Lord. Narito po kami ngayong umagang ito, Panginoon, para ikay purihin, O God. Here I am. I've come to find you. Here I am to see your grace. To bring to you an offering, I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? Let's declare, I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything.
died your son for me. How can I do anything but pray? Let's declare, I praise, I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you in this morning. Hallelujah. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. One more time. You are God. Let's declare. Come on. Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are our Lord, Lord Jesus. You are our King, oh God. Hallelujah. Want my life to praise you. Hallelujah, Jesus. You are our God, Panginoon. You are our King. And hallelujah, Lord. Jesus. This Hallelujah. morning, oh God, we want to praise you. Come on, church. Let us continue to worship the Lord. And as we sing this song po, you are God alone. Let us declare that our God is here. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God. Hallelujah, Jesus. This morning, O God, we come to you, O Lord. We humble ourselves. Narito po ang aming mga puso, O God. Nagsusumamo, Panginoon, sa inyong presensya. And Lord, right this very morning, we just want to thank you, O Lord, for all your blessings. We want to say, O God, you are God alone. Walang papantay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything
are great. Hallelujah, Jesus. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. There's no one like you, O God. And in our lives, O Lord, in good times and in bad times, Panginoon, ikay aming kasama, Panginoon. Lord, we praise you. We glorify your name, O God. Right this very morning, O Lord, we give you worship. Come on, church, open your hearts. Hallelujah. Lord, this morning, sa lahat po ng kasakitan, Panginoon, na nararanasan namin, sa lahat ng kagalakan, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw lamang ang maghahari, Panginoon. And right this very morning, O Lord, we want to thank you, Jesus. Come on, church, let us enjoy the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And this very morning, O Lord, we declare healing, O God. We declare, Panginoon, that this church is yours. We declare, O God, na sa lahat ng pagdadaanan pa namin sa loob ng taong 2024, Panginoon, sa mga natitirang pang buwan, O God, kayo ang aming kasama, Panginoon. And we declare, Panginoon, na mag-i-end ang year na to, Panginoon, na ikay aming kasama. Lord, bless us, O God, with your goodness, your faithfulness, and all your overflowing love, O God. And Lord, right this very morning, we give thanks to you, Jesus. Come on, church, palakpakan po natin ang ating Panginoon. We give praise to you, Jesus. We give praise to you, God. Hallelujah. And we give thanks to you, Jesus. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sa ating pong pag-aawitan. Okay, salamat sa Panginoon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa ating music team. At syempre po yung ating pong mga tech. Sasanti niya po yung kakatamong tawag nito, yung ating pong sound system. Praise God. At muli, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po! Praise God. So, binanggit kanina ng ating MC na song leader, nangangalahati na po ang taon. Di po? So, praise God po na patuloy na nakikita natin yung kanyang kadakilaan. Amen. Salamat din po sa mga bagong attender natin ngayon, mga kapatid, kasama po ni Kumari Sister Jelly. Praise God. Actually po, hindi po bago sa atin ito sapagkat sila po yung ating pong bina-Bible study doon po sa ilalim, Bana po. Saka yung mga kids, dami po nila. Po. So, praise God po. At welcome po sa atin, sa inyo. Welcome, nak. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Amen. Praise God. So, yun. At ngayon po ay last Sunday po ng buwan, June 30 ba? June 30 at testimony Sunday po tayo. Amen. Sino po sa atin dito ang gustong magpatotoo? Diba? Atin naniniwala po ako na itangan po at mo pong kanya-kanyang patotoo. Amen. Medyo parang yan. Okay. Ganyan. Yan. Okay na siguro yan, bro. Lakasan na lang ng konti dyan, Kanting na lang. Okay. Volume mo na lang ng konti.
Ganyan. Yun. Okay. So, okay, sino po may gusto magpatotoo? Atin pong gusto magpatotoo? Okay, Sister Julie po, pwede pong parapakan natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Dito na lang, Sister, para yan, pareho na naman na. Hello. Ay, dito na lang. Yeah, okay na. Hello, praise. Maya po nga, bakya kayo. Yak po balo nung makanano ko mag-umpisa kasi malambat na ako rin po nga tatalakad kayo ng harap. Tila na mo rin pong, katulad ng sabi ng Sister Aw, dekada na mo rin po. Pero nga pong dinanan akong lakas loob para talakad kayo at magpasalamat kasi itang Hello. kasi balada po kasi deng aliwais, tong linob ka po kem born again, yapi na may palitang kareli yun. Pero pagkahi po, sasabihan ko lang, katulad na po yung pamangkin ko, sabi Yellow. Namamatay siya. namamatay. Baka sabi ko kayo na in pa magbayo tamo. Naman as in talagang magbayo tamo. Unti-unti. Sabi ko makanyan. Kaya balada siguro istulinog kang born again yapi na. Ali ay araliyo na ako ping kaya. Kaya sabi ko patuloy tamo na mag-pray kaya nga pong Ginoo. Parang pamilya tamo na adala talagang gawain nga pong Ginoo. Kaya gusto yan naman tan sasabihan ng pastor na kareng anak na okay ya mo na atsula mo kaya niyan po pangkay. Kaya manuwala ko na deng anak, ilang man nakikikareng indado, lalo na kayong pamilya mi. Mga likot la po din. Malikot la talaga. Kaya mas welo la po din pengari na, o tenga na, agyo mula dyan. Sabi ko nga pong ginuyang kumilos karela ya ako. Ang kay meto nga yung masalese, alese lang ang den, burikulaping kaya bedeng mga likot ako nga pong ginuyang magpakasalese kaya ako. Kaya magpasalamat ko kay nga pong gino na deng nga nakareni na i-bless na lahat magamit lang kaya katamong bahay sambahan. Kaya praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa buhay na patutuo po ng ating kapatid. So, yun po. Actually po, mayroon pong mali at tamang pananaw doon sa salitang born again po. Mamaya, titignan po natin yan. Ipapaliwanag natin, pahapyawan po natin ng konti. Okay, salamat po at tunay po na buhay ang Panginoon. At nakakapanibagong damdamin niyo po kapag atin pong tatalak at magpatutuo niyo po. Nino pa po, atin pa po bang bisang magpatutuo? Atin pa po? Kala ko po yung Brother Jonathan, tinikduya kasi. Hindi po, okay, nino po, atin pong, ala na po? Ano pong bisang magpatutuo? Okay. Wala na? Wala na? Okay. So, nung wala na po, palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. Praise God. Hallelujah. Okay.
Pinapractice ko pong wag maghawak ng microphone para at least po gagalaw po rin ang bakong gamat. Di ba? Ayan, yan. Okay. Kapag ka ganito kasi, isang tao po ang naalaala ko eh. Sino po? Pastor Victoriano na eh. Iya po tatalan microphone. Maging po'y itang late nasira din pong si Dr. Toledano. Iya po tatalan microphone. Kasi ating niya kanong impact. Ay ko paano na itang impact kaya na. Ating kanong bala mo. Sa kanila, mas maganda ka na itang makatalang microphone. Hindi gagalaw yung kamay, di ba? Okay, so yun. Salamat sa kabutihan ng ating pong Panginoon. At ngayong linggo pong ito ay muli po nating aaralin ang kanyang salita. Amen po. Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon? Salamat po sa tatlo. Okay, maigsi lamang po yung talata natin na binasa kanina ng ating MC dito po saan kasi Ecclesiastes, Ecclesiasticus chapter 12 verse 13 up to 14. Basahin ko lang po mabilis ulit para po sa mga hindi nakaabot kanina. Okay, sabi po ng talata, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi po ng sumulat. Sino kasing sumulat nito? King Solomon, ni pa. Sabi po niya, matakot kayo sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Then, yun po sa 14, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na ating pong nabasa. Saglit tayong yung buko at manalangin, mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, itinataas at pinupuri po namin ang dakilang pangalan. Salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin na kami ay malaya na makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po, naniniwala po kami na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay lalakas. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, makikita po namin ang iyong direksyon. Sa pamamagitan ng iyong salita, lalo ka naming dadakilain, paparangalan sa aming po mga buhay. Lalo po namin kikilalanin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Salamat po sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, pakikinig ng iyong mga salita. Samahan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu at hayaan mo na ang iyong kapayapaan patuloy na madama ng bawat isa sa amin. At pupurihin ka namin sa amin po mga buhay, Ama. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming sama-samang panalangin. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. At sa mensahe ngayong umagang ito ay hinango po nga po natin dito po sa Matandang Tipan, sa aklat po ng Ecclesiasticus, na kung saan po ay kinakasulatan po ng mga karunungan ni Solomon. How na kung saan po sa kanyang buhay ay kinilala po niya ang Diyos. Sino sa atin dito nakakilala kay Solomon? Amen. Amen po ba? Kapag hindi pa natin nakilala niyan, sumunod lang po kayo sa pagbabasa sa ating pong group chat at abutan po natin ito at makikilala natin who is King Solomon. Di ba? Si Haring Solomon ay napakatalinong tao. Noong kanyang kapanahunan, talagang dinadayo po siya ng mga marurunong din na mga tao upang pakinggan ang kanyang mga salita. Amen. Tangan nga lamang po sa kanyang buhay ay makikita din po natin na kung paano ang kanyang ama ay hindi perfect, diba? Siya po ay minsan sa kanyang buhay, sa buhay po ng kanyang ama ay bumagsak po sa pagkakasala. And ganun din po yung kanyang anak, itong si Solomon. Kita po natin yung ang matindi po sa kanya. Good morning, kapatid. Kaya anak, dito kayo. Ilan kasi naging asawa ni King Solomon? 700. At ilan po yung kanyang concubines?
At hindi, 1,000 yung nakasulat doon. Na, 703,000 na, 300 na kabit. So, alam po ninyo, minsan mag-iisip po tayo. Ano po? Pero alam po ninyo, sa mga naging dakilang lingkod na ito ng ating pong Panginoon, na mayroong pong kahinaan, ay hindi rin po nalalayo sa atin. Kung ang mga taong ito ay may mga naging kahinaan, tayo man din po ay may mga kahinaan. Ano po? Kaya po mga kapatid, dito ko po ikinonect yung mensahe ngayong umagang ito. Para saan? Para kanino? Na ano pong yung dahilan? O mabibiye po tayo. Ano po? Ano po ang dahilan? Ano po ang reason? Why tayo po ay nabubuhay? Ito pong gusto kong makita po natin ngayong umagang ito. Naniniwala po ako na may mga tanong po tayo. Katulad ngayon. Makinig po tayo ng mga balita. Ang daming mga nangyayari ngayon na kung saan talagang napapatanong po tayo, why na nangyayari ang mga bagay na ito? Ano po? Bakit nagkakaroon ng digmaan? Bakit nagkakaroon ng pag-away-away? Bakit lumilindol? Bakit bumabaha? Ano? Sa mga ilang lugar? Ano po? Bakit ang init-init ng panahon? Kahapon naramdaman po ba ninyo ang init ng panahon? Hello? Arang hindi po tayo lumabas sa ating mga bahay ni po. Grabe pong init kahapon. Ibang klase ni po. Yung bagang kahapon po, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, pinagpapawisan ka. Di ba niyo napansin yon? Yung nakaupo ka lang na ganun tapos natulong pawis mo. Kahapon po yun. Di po? So marami po tayong mga tanong. Pero speaking of life, ano po, sa buhay po natin, lalo na sa atin po, being a Christian, para saan po at tayo ay nabubuhay? Na anong reason? Ano po ang purpose? Ano nga ba ang purpose ng buhay ko? Ano ba ang purpose ng buhay mo? Ano ba ang purpose ng iyong buhay, kapatid? Ano ang purpose? Why na ikaw ay nandito ngayon? Marahil ikaw sa ating kapatid na bagong dalo. Why na bakit kaya nakadalo ka ngayon? Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang reason? Kanina binanggit po ni Sister Julie yung punto na sila yung nauna para sila yung maghikayat sa kanilang mga magulang. Parang may magandang purpose, may magandang layunin. Sabi ko nga sa kudigo ko, ano ba ang tunay na layunin ng buhay? Alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po na sa atin makita natin yung pong ano nga ba ang purpose ng buhay ko? Ano ba ang layunin ng buhay ko? Para saan ano't narito tayo at nabubuhay? Yun po yung mga tanong na maganda po na mabigyan ng kasagutan, mga kapatid. Ulitin ko po, yung tanong, para saan ano't narito tayo at nabubuhay? Lalo na po dito sa church. Di po? Alam po ninyo mga kapatid, tayo po ay nabubuhay hindi lamang para sa ating sarili. Naalala po siguro niyo yung awit na yan, ano? Tayo ay nabubuhay hindi lamang para sa ating sarili, kundi lalo't higit sa lahat ay upang ating tuklasin. Tuklasin daw natin yung layunin, yung purpose. Alamin kung ano ang magagawa natin para sa ating Panginoong Jesucristo at para sa Kanyang kaharian. Iyon po yung maganda. Ano po? Yung bagang, ito topic po natin ngayong umaga, para saan at nabubuhay ako. Sana po, kapag nabanggit po natin itong salitang ito, hindi lamang po yung tayo po ay nagtatanong, para saan kaya at nabubuhay ako? Para saan kaya at nandito ako? Para saan kaya at tinawag ako ng ating Panginoon? Katulad na nabanggit ko na nabasa, mga kapatid, maganda po na tayo mismo ay hanapin din natin. Hanapin po natin kung saan tayo, bakit tayo tinawag ng ating Panginoon.
Ang sabi ko po sa aking kodigo, ang buhay sa mundo ay maiksi lamang. Ilang taon ka na, kapatid? Meron akong biniro na isang kapatid. Ang sabi ko sa biro ko, nagtanong kasi ako, kapatid, ilang taon ka na? Sabi niya sa akin, 75 na, pastor. Sabi ko naman, ay, malapit ka na. Sabi ka ng tula. Ilang taon na po ba kayo? Ilang taon na kayo? Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Sabi ko po sa binasa po natin, maikli lamang po ang buhay. Ha? Para daw pong bula. Ano? Kapag ang bula, alam po natin yung bula, napakaganda. Ano po? Para itong bula, ito ay napakaganda. Subalit, mabilis itong nawawala. Mabilis itong nawawala, kapatid. Sa Biblia po, kung atin pong pag-aaralan, isa lamang po ang nananatili. Ano po yun? Yun yung kung ano ang ginawa natin sa Panginoon. Amen po. Ang ginawa natin sa Panginoon. Ang topic po natin, ulitin ko po, para saan at nabubuhay ka. Mayroon tayong 3 punto sa araling pong ito. Ang sabi ko po sa una, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay upang ating ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Wow! Binigyan daw tayo ng buhay upang ating ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. No? Para saan at nabubuhay po tayo? Idiin ko po, upang ating ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sa papaano pong paraan? Ano po? 1 John chapter 4 verse 7, ganito po ang binabanggit. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Bakit? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen po. Amen. Binabanggit po ng mga talata na binasa po natin, mag-ibigan daw ho tayo. Bakit? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, mag-ibigan. Mayroon pong sa punto pong ito na kung saan upang ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig, mayroon pong 3 na inanda po tayo dito na mga sub-point. Una po dito ay yung saan natin dapat unang ipakita ang ating pag-ibig. Ano po? Siyempre, una na po sa Diyos. Ano po? Deuteronomy chapter 6 verse 5. At siyempre, makikita natin din yan sa bagong tipan. Ano po? Pero dito muna tayo sa sa Old Testament. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ibigin niyo siya ng buong puso at kaluluwa at lakas. Nais makita, ibigin niyo siya, sabi po niya, ng buong puso, kaluluwa at lakas. Actually, nabanggit ko pala, nai-post ko pala kay F yung ko doon, binanggit ko na Nais makita ng Diyos ang buhay mo na siya ang pangunahin sa puso mo, sa damdamin mo,
sa bawat desisyon mo at bawat ginagawa mo. Amen. So, ulitin ko po, nais makita ng Diyos sa buhay mo o sa buhay po natin na siya ang pangunahin sa puso mo. Ano po? Sa damdamin mo, sa bawat desisyon mo at bawat ginagawa mo. Ano po? Naalala po ninyo yung binabanggit ng salita ng ating pong Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Yapin niya po ini. Ano po? Dapat inuuna po natin palagi ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Siyempre po, kung mahal po natin ang ating Panginoon, dapat siya po yung ating pong inuuna. Pangalawa po, ang ating pong kapwa. Dapat nakikita rin po sa atin bilang mga mananampalataya, bilang nagsasabi na umiibig sa Diyos, dapat nagmamahal din po tayo sa ating pong kapwa. Opo, matinding sermon nito kung ating pong himay-himayin po talaga yung about sa love of God and love your kapwa. Bakit po? Marami kasi pong tatanungin mo kasi ang isang tao, mahal mo ba ang Panginoon? Mayroon na po ba kayong na-encounter na tinanong po ninyo na may tao na tinanong po nyo, mahal mo ba ang Panginoon? Nagsabi, hindi. Wala pa, no? Ako rin, wala pa. Walang tao na magsasabi, tanungin mo na kung mahal niya ang Diyos, sasabihin niya hindi. Bagos, madi niyang sinasabi, mahal ko ang Panginoon. Sa pangalawa po, love your neighbor. Yung kapwa, love ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ito ang aking utos, sabi po ng John chapter 15 verse 12. Sabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya ako nabanggit yung pong salitang matinding sermon po ito. Kasi nga po, sa totoo lang, kapag sinabi natin na mahal po natin ang ating Panginoon, kakambal na po kaagad yon na dapat mahal din po natin ang ating kapwa. Amen po? Amen. Kasi po sinasabi rin po ng salita ng ating Panginoon, matinding sermon. Paano mo sasabing mahal mo ang Panginoon kung ang iyong kapwa hindi mo maibig? Di ba? Hindi mo siya maibig samantalang nakikita mo. Ang Panginoon hindi natin nakikita. Di ba matinding sermon yon? Paano mo masasabing, I love you, Lord? Yung kapatid na hindi mo nakikita, hindi mo maibig. So, malaki pong kasinungalingan. Ano po? Malaki pong kasinungalingan. At syempre po, dapat natin kilalanin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay, sa ating kapwa, sa Diyos una. Bakit? Kasi nga po, una na ang ating pong Panginoon, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen po. Ipinadama po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, kaya dapat lamang na ibigin natin siya, dapat lamang na ibigin natin ang ating kapwa. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, how na ang ating pong Panginoon, minahal po niya tayo, sabi po niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Tignan po natin yung lalim, yung tindi po ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ibinigay ng ating pong Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay doon sa cross. Para sa atin, dahil po sa ating pong mga kasalanan. At ang matindi po na binanggit po dito, kailan ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay doon sa cross, nung tayo po ay makasalanan pa. Ganun po katindi
yung pagmamahal ng Diyos na ipinakita niya sa atin. Kung kaya naman, ito po ay matinding hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na kung paanong minahal tayo ng ating Diyos sa kabila ng ating pong mga kahinaan. Dapat makita rin, dapat sa atin, yung pagmamahal po sa ating pong kapwa. Last prayer meeting po natin, nabanggit po yung salitang pagmamalasakit. Ano po, hindi ko po makakalimutan yun. Yung pong 1 Peter chapter 5 verse 7, hindi ako magkakamali. 1 Peter chapter 5 ba yun, verse 7? Ipinapakita po doon sa mga talatang yon kung paano po ang Diyos po nagmalasakit sa atin. Ipinagmalasakit niya tayo. Dapat din naman tayo po bilang mga magkakapatid magmalasakitan po tayo. Alam po ninyo, nung Friday po, ikit ko po itang kagad aplikasyon po. Apos mo ba anak yung yung King James ya, yung 1 Peter chapter 5 verse 7. Ephraim, apos mo ita. Malyarin mo nga apos. Sa gawain po natin nung nakaraang Friday, ikit ko po kagad kasi bakit? Ating tamong kapatid mangailangan. Di ba? Ating pong kapatid mangailangan. Na po, atiis itang metong tamong kapatid para hindi po ma-exercise po yung love, yung pong pagmamalasakit. Bumunot po siya, ala Lito Lapid. Siyempre po, napakaganda kaya yung mga ganong na nahahamon po tayo yung, na kapag may nakikita tayo na gawain na ganoon, nahahamon din po tayo. Mga kapatid, bumunot din po sila at in-exercise po yung salitang pagmamalasakit. Love. Kasi nga po, ang tunay na nagmamahal po sa kapwa, ayaw niyang gawin yung mga bagay na ayaw na gawin sa kanya. Di ba? So, mga kapatid, ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang ating kapwa, and the last is love also yourself. Hindi lamang po hindi rin po dapat na iwanan din natin ang ating po mga sarili. Mali po na mali din na mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa at pagkatapos hayaan na lang natin ang ating po mga sarili. Ali po, dapat mahalin din natin ang ating sarili. Amen po ba? Sa paano pong paraan? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ang sabi po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Wow, sa mga talatang 'yan, nais ko makita po natin yung kahalagaan po natin sa Diyos. Taglos tayo po hanggang 20. Binili niya tayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay, balikan natin yung unang talata. Templo daw ho ng ating Diyos ang ating pong katawan. Templo ng hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Kung ang ating katawan pala hindi sa atin kundi mula sa Diyos, binanggit pa po yung binili niya kayo sa malaking halaga. Bakit malaking halaga? Dugo po mismo ng ating pong Panginoong Jesucristo ang ibinili sa atin upang hindi tayo pupunta sa impyerno. Ano po?
Kung ganoon pala, huwag nating sirain ang ating po mga buhay, mga kapatid. Pakaingatan natin yan, mahalin po natin yan. Amen. Yung mga bagay po na bagay-bagay na nakakasira sa ating katawan, sana po, huwag nating ilagay dyan. Amen po. Mahalin natin ang ating mga katawan kasi templo yan ng ating pong Panginoon. At binili yan ng banal sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo doon po sa krus. Ang sabi ko pa sa huling talata, under po ng sa unang punto po natin, parangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Matthew chapter 5 verse 16, very familiar verse po ito. Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw o ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatian ng inyong amang nasa langit. Ang ganda po yung nabasa ko sa Facebook. Mayroon encouragement yung pinsan ko na pastora. Meron din po akong pinsan na pastora actually. Siya po ay nagpapastora po sa first cousin ko po ito kaya lang ang apelido niya Fariñas. Pero first cousin ko, anak ng kapatid ng tatay ko. Medyo magulo kasi yung apelido ng may Fariñas. Ito Fariñas, si Roda Aliaga Fariñas. Roda Fariñas Aliaga. Baka nakikita yun sa Facebook. Sabi niya doon sa pahayag niya tungkol sa sa bawat ilaw. Tayo daw ang ilaw ng mundo, pero nagiging mahalaga lang tayo na nagiging ilaw lang tayo kung sinisindihan po natin, yung pinipindot natin yung switch. Di ba? Ayan yung mga ilaw natin na yan. Gaganda po. Pero kung hindi mo pipindutin yung switch niyan, walang silbi. Sana po, tayo po being a Christian, na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi niya, guide din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Sana po, pagliwanagin natin. Ano ang ibig tukuyin ng sumulat ng Mateo na pagliwanagin natin? Yung ating pong mga mabubuting gawa. Ano po? Yung i-act natin who we are, kung sino tayo. I-act natin. Tayo ba'y Kristiyano? Amen po. Tayo po ba'y Kristiyano? I-act natin yung buhay Kristiyano. Ano po? Yung kung sino tayo. Di ba? At sa punto pong yun, tayo po ay nagsisilbing ilaw. Ano po? Hanggat hindi po natin isinasapamuhay yung buhay ng isang Kristiyano, hindi po tayo ilaw, kapatid. Maring Kristiyano po tayo sa katawagan lang, pero yung buhay po natin napakalayo po sa Panginoon. Number 2, mga kapatid, nandyan pa po ba tayo? Okay, sabi ko, para saan at nabubuhay ka? Okay, sa Panginoon, mga kapatid, binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Amen. Upang ipaglingkod sa ating kinikilalang Panginoon. Ipaglingkod daw sa ating kinikilalang Panginoon. Sino bang kinikilala nating Panginoon? Siyempre po, ang ating pong Lord Jesus Christ. Ano po? Ang ating amang nasa langit. Ang banal na Espiritu. Marami pong po dito, nagko-question sometimes. Ewan ko po kung nagtanong na rin po kayo. Diba? Pastor, may Ama. Pastor, may Holy Spirit. Pastor, may Jesus Christ. Anong tanong doon? May tatlo. May tatlo kayong Diyos. Ala rin aliwa. May nagtanong sa akin yan Nagtanong sa akin yan. Pero alam po niyo kung anong sagot ko? Anong magagawa ko? Yun na nakasulat.
Sabi na, may tatlo kayong Diyos. Ano mo, may nakasulat to. My Father, my Son, and Holy Spirit. Yun po yung kamangha-mangha po sa Diyos. Amen. Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ano po? Ulitin ko po yung ating pong pangalawang punto upang ipaglingkod sa ating kinikilalang Panginoon. Ano po? Sa pamamagitan po ng paglilingkod po natin sa ating pong kapwa, naglilingkod po tayo sa Panginoon. Sabi ko, lahat tayo dito ay may lugar sa paglilingkod. Ito ay itinalaga na ng Diyos sa atin noon una pa. Ano po? Sana po, huwag nating huwag nating tanggihan, huwag nating babaliwalain, Kasi po, lahat po tayo may purpose. Naniniwala po tayo, mga kapatid, yung pagkatawag po natin ay may dahilan ng Panginoon, may layunin ng Panginoon. Opo, sana po, huwag natin itong baliwalain. Yung purpose ng iyong buhay, yung ating pong makakakayanan para maglingkod sa Diyos ay huwag natin itong baliwalain, ipagwalang bahala. Kung mayroon pong ibinibigay ang ating pong Panginoon na pagkakataon na siya po ay mapaglingkuran po natin, do it, mga kapatid. Serve Him, mga kapatid. Yung pong paglilingkod ng walang halong, yung bagang parang nahihirapan lang tayo, parang napipilitan lamang. Ano po? Serve Him na may galak, may joy. Ano po? Sa ating pong mga puso. Efeso chapter 2 verse 10. Ano pong binabanggit? Tayo ay kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Antindi po nito, mga kapatid. Alam po na yung binanggit po about sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sino tayo upang italagad niya na maglingkod sa Kanya noong pa mang una? Antindi, no? Paano po yun, Pastor? No? Alam po ninyo, dahil po doon sa kadyusan, yung pagiging Diyos ng ating pong Panginoon, ano po? Di ba sa Panginoon natin, He is yung mga walang bagay na hindi niya alam, unlimited siya. Kumbaga sa kaalaman, walang bagay na hindi alam ng ating pong Panginoon. Sa pasimula pa, alam na ng ating pong Panginoon. Ano po? So, alam po ninyo, diretso po ang talata dito po sa Colossians chapter 3 verse 23 hanggang pong 24. Next ko po makita natin sa mga talatang ito na kung saan ang ating pong Panginoon, binigyan po tayo ng buhay, isang buhay na may pagnanasang maglingkod sa Kanya. Colossians 3:23 hanggang pong 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa Kanya. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa Kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Amen. Ito po ay paalala po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung ang pinag-uusapan po yung ating pong paglilingkod sa ating kinikilalang Panginoon. Gusto po ba natin paglingkuran ang Diyos, mga kapatid? Ang hamon po ng talata
ay yung pong tayo po ay maglingkod sa Kanya ng magaan. Magaan sa ating pong mga sarili. Na po, yung hindi po tayo napipilitan. Sabi ko kanina, yung pong love, with love. Ano po? Malalim po yung ibig nating tukuyin kung yung pinag-uusapan po ay pag-ibig. Ano ho? Kasi yung yung pag-ibig, nag-uusapan po yung pag-ibig. Yun daw hong hindi umiibig. Pwede siyang magbigay. Di ba? Pwede tayong magbigay ng sa isang tao na kahit na hindi natin iniibig. Pero yung pong umiibig, hindi po pwedeng hindi siya magbigay. So, if we love God, i-connect naman po natin dito yung paglilingkod sa Kanya. And kung mahal po natin ang ating Panginoon, naniniwala po ako, paglilingkuran natin siya. Amen po. Naalala ko tuloy yung isinare ng ating pong kapatid sa Isaiah chapter 6. Chapter 6 ba yun, Sister Aurea? Yung binanggit po ninyo nung linggo. Isaiah chapter 6, and I think it is verse 8. Ano po? Yung verse 8, binabanggit po doon na nagtatanong, sino ang aking susuguin, Nana? Sabi po ni Isaiah, "Here am I, Lord. Narito po ako, isugo po ninyo ako." Sana po, maglingkod po tayo sa Panginoon. Last but not the least, ano po, number 3, matindi po ito. Binigyan po tayo ng buhay ng Diyos upang ipadama ang Kanyang kagandahang loob. Okay. Binigyan daw tayo ng Panginoon ng buhay. Bakit tayo nabubuhay ngayon? Una po, nais ko pong makita din natin na dahil yan sa Panginoon, bigayan ng ating pong Panginoon yung buhay na yan. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 7, kayo tanyag sa pananampalataya, pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig, o sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Okay. Binanggit po, pinuri po dito, sa mga talatang ito, pinuri po dito ni Apostol Pablo yung mga kapatid sa Korinto. Na kung saan binanggit po niya yung punto na kung saan yung pong kadakilaan ng kanilang pananampalataya, yung kanilang pong pagiging tanyag. Hindi po. Sila po ay nakilala. Yung mga kapatid po sa Korinto, nakilala po sila sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang po sa pananampalataya, kundi po sa pagpapahayag po. Ginamit po yung salitang sa kaalaman. Alam po natin, pagpapahayag, ginamit po yung pagpapahayag. Kukonek na po natin dito yung sa salita po ng ating Panginoon. And then, isinunod po yung kasipagan. Masipag la po. Sa pag-ibig, yung pong love. And then, binanggit po yung pong pagkakawang gawa. Ano po itong pagkakawang gawa na binanggit po dito? Ito po yung pagtulong, pagkakaloob. Kasi makikita po natin, kung susuriin po natin itong mga talatang ito, o sa kasaysayan po ng mga taga-Corinthians, pinakita po dito yung pong kanilang pagbibigay, pagiging bukas po ng kanilang palad sa mga taong nangangailangan. Mga kapatid, gusto kong magtapos sa pahayag na ito. Alam po ba ninyo yung pong paghandog at pagkakaloob
ay ito ay isang pinakamalaking bahagi na kung saan ay pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Yung pong pagkakaloob sa ministeryo. Mga kapatid, alam po ninyo, sa 1 Corinthians po chapter 9 verse 11, ang sabi po niya dito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalihin ko sa kanila. Binanggit po yung salitang sa mga talata, yung pong pagtulong. Ano po? Binanggit ko po doon sa ikatlong punto natin na upang ipadama ang kanyang kagandahang loob. So, mga kapatid, nais ko pong makita natin sa mga talatang ito na binasa natin na hindi po kawalan, kalugihan, yung pong magamit po tayo sa gawain ng ating pong Panginoon tungkol po sa pagkakaloob. Maraming mga ministeryo ang ipinagkaloob sa mga Kristiyano, sa mga mananampalatayang katulad mo, katulad ko. Maraming mga kayanan, mga gawain na ipinagkatiwala sa atin. Pero alam po ninyo, mga kapatid, isa po sa mga natatangi na kung saan ay ipinagkaloob na kakayahan sa atin ay ito pong gawain ng pagkakaloob. Grabe po. Alam po ninyo, ang sabi ko nga sa aking kudigo, sa pagkakaloob po natin, sa gawain po ng ating pong Panginoon, hindi lahat po masaya sa pagkakaloob. Sorry po, may mga tinatamaan sa mga ganitong usapin sa pagkakaloob. Pero nais ko pong makita po natin yung pong tinatawag na sa pagkakaloob, yung puntong sacrificial giving. Alam po ba ninyo ang nangyayari po, nagagawa po ng tinatawag na sacrificial giving? Mahirap po ito. Magkakalob ka, sasakripisyo ka. Medyo masakit niya po. Pero alam po ba ninyo sa Biblia po, napakatindi po niyan. Yung pong ganti ng ating pong Panginoon, matindi. Sabi ko sa ating kodigo, mas marami tayong ibinigay, mas marami tayong ibinibigay, mas maraming binibigay ang Diyos. Amen po. Mas binibigyan ka niya ng mas marami kang, mas binibigyan ka. Binibigyan ka niya ng mas marami upang mas marami kang matutulungan. Yun po ang ibig niyang sabihin. Ano po? Kaya nga po kahanga-hanga po yung mga tao po na kung saan ay talaga namang napakabukas yung kanilang palad na magbigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Nabanggit ko na po kanina, hindi lamang po sa particular na sa mismong gawain ng ating pong Panginoon kung may pangangailangan, kundi sa mga kapatid po na nangangailangan. Sa Kawikaan po, chapter 22, verse 9, ang mahirap, ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Hello, nandyan pa po ba tayo? Upang ipadama, binigyan tayo ng Diyos ng buhay upang ipadama ang kanyang kagandahang loob.
sana po i-exercise po natin ito, yung kawang gawa. Ano po? Ah, hindi lamang po, mahalaga po na tayo po ay nananalangin sa mga nangangailangan. Pero mas maganda po yung meron tayong inaabot pagkatapos po ng panalangin. Di po ba? Amen po. Last verse na nais ko pong basahin. Yung pong Kawikaan chapter 19 verse 17. Timdi po nito, kapatid. Sino sa inyong maki-memory verse nito? Antindi na, tindi mga kapatid. Kawikaan chapter 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh, ang pagtulong sa mahihirap o sa mahirap at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Tindi niyo po. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, siya ang magbabayad. Tumulong tayo sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Darating yung panahon, baka mahirap mo. Minsan yung mangungutang-utangan ka eh. Di bang mangutang sa'yo? Ilan ba sa inyo dito na may lumapit sinabi niyo, nangungutang siya. Bumunot ka, hayaan mo na. Yung mga ganun. Yung mga ganun eh. Hindi po yung magmalaki, pero kung minsan nangyayari sa akin din yon, for God's glory po, may nalapit. Pastor, nangutang po ako. Wala dito baka sabihin ninyo, wala dito yon. Ano? Nautang siya. Pera nga. Alam kong hindi niya babayaran. Minsan, isip ko natin. Hindi utang ito kay kanam. Naranasan na rin po ba niyo yung ganon? Alam po ninyo, ang Panginoon ay hindi po bulag sa kawang gawa natin. Ako. Hindi po bulag ang Panginoon sa kawang gawa. Yung pagtulong natin sa mahirap. Maliwanag nga muli ko lang babasahin sa inyo yung 22 verse 9 ng Kawikaan. Ang mahirap ay bahiginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Tiyak tiyak. Tiyak. Yan yung pagtulong sa mahirap po. Parang pagpapautang sa Diyos. Darating Panginoon, babayaran po niya tayo. Men, salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Salamat po sa kanyang salita na naipahayag ngayong umagang ito. At sana po naging encouragement sa atin ito. Sana mahalaga po yung buhay, binigyan tayo ng buhay ng ating pong Panginoon. Hindi ganyan lang. May purpose po bakit tayo nabubuhay. Bakit tayo nandito. Ipaglingkod natin sa Panginoon. Amen po. And then, gawin natin ang buhay po natin sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. At higit sa lahat po, paglingkod natin sa ating pong kapwa. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli po namin marinig ang iyong salita. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna at pagpapala sa mga salita mo na amin pong narinig. Manatili po itong sariwa sa aming pong mga puso at isipan. Magamit po namin, Ama, sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na pong aming panalangin. Amen and amen. Okay, bago po tayo, palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Lord to God, hallelujah. Bago po, amen. Bago po tawagin ang ating MC, announcement lamang po tungkol po sa isang gawain sa darating po na Sabado. Ako po'y nananawagan sa inyo sa mga gusto pong sumama sa
Brengyao. Ano po, sa Brengyao po. Sa darating po na Asingko, maganda po itong gawain na ito. May mga kasama pong mga seminar. Kaya lang patingapon po ito. Kaya lang may cost. Ano po? Each one bring one. At kaya sabi kong may cost kasi po mayroon tayong registration na 500. Magdadala ka ng isa, babayaran mo siya. Ganun po katindi. So, parang bakit hindi nyo na lang gawing libre? Kasi evangelism ito. Di ba, maring nag-isip tayo ng gano'n, Parang bakit parang pabigat. Di ba? Pero alam po ninyo, sa gawain ito, nais ko pong makita po natin yung kahalagaan ng kaluluwa. Yung pong ang kaluluwa po may cost. May pagpapahalaga talaga. Ganon. Alam po ninyo, katulad si Brother Ryan, dinala ko siya. Ginastusan ko siya. Di ba walang yung kabataan? Ginastusan ko siya. Papayag ba ako na ginastusan ko siya? Mawalang halaga lang. Siyempre hindi, ginastusan ko eh. Alam po na, yun sana yung gusto kong makita po natin. And pangalawa po dito, bagamat ito'y ginastusan, hindi ko po gagastusan, hindi ko po mayroon po kasing mga surprise na ipinapangako po dito po sa seminar. Sana po mabibigla na lang tayo doon, bakit ganito. And mayroon pa pong mayroon pang ang tawag nito yung sa music team. Maganda sana kung sa music team, sa mga tech, meron din pong pag-aaral po doon. Ewan kung paano po hati-hatiin yon. Pero nakasentro po ang gawain sa evangelism. Ano po? So, sa mga gusto po na sumama, sa darating po na Sabado, each one bring one po siya. Yung kung baka gusto mong may pinoprospect mo isang kapatid makakilala sa Panginoon, hindi siya Kristiyano, gustusan mo siya, 500. And then, kaya lang, sabi nga, dahil malayo, isa yon sa mga, isa dapat natin salang-alang. Meron akong sasakyan, ano lang po yung madadala, may kakargo ko doon. 4 lamang po. So, anyways, nais ko pong magtanong, sino po yung gustong sumama? Gusto ba ninyong sumama sa seminar na ito? Parang anyways, salamat sa Panginoon. Dami natin po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Dami natin, Dami tayo. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Medyo may cost, may cost kasi. Yung, saka medyo malayo. Kaya kung, encourage ko yung mga kabataan na lang. Kung sa mga adults po, hindi makakapunta. Siguro naman mga kabataan na ano kaya? Mga youth, saan si Sister Roxanne? Mayroon kayong gawain mamaya na? Mayroon sila. Okay. If lang ni po, nga may boss. Hindi kayo magkatapos ng gawain na ito, kinukonvict kayo na gusto kong pumunta. Ayun po, open lang po sa atin yon. Maganda. Doon nga sa Brengyao mismo, sa darating pong Saturday. So, magyaya po kayo. Kaya lang, mayroon pong registration, 500 po siya. At pagtitiyak naman nila,
Hirap mangako na kasi yung sabi niya na may mga surprise. Hindi ko pa alam kung ano po yung surprise na yon. Pupunta na lang. And then, nais ko pa pong in-announce din po ito. Sa totoo lamang po, ayaw ko sanang banggitin ito. Kasi nga, medyo, tawag nito. Alam ko naman yung kalagayan ng pananalapi natin. Sister, nagtanong po ako kay, napapunta kasi sila sa bahay sa Sister Auring. Naitanong ko na